Pag-asa warns against possible dry spells and drought conditions as it issues an El Nino alert. Now, to discuss this, we have Pag-asa weather specialist Charmaine Barilla. Charmaine, welcome to the show. Yes, sir. And ma'am, welcome din po sa inyo. Alright, Charmaine, ano itong development na ito about yung the peak of this El Nino phenomenon and how long will this last? Yes po, no? So, as of this month ay nag-declare nga po tayo ng El Nino Watch at nakikitaan po natin ng 75% chance na maging isang ganap na El Nino itong nakikita natin and possible po yan during the months of June, July, August. And maaaring mag-peak po ito during the last quarter nitong taon, October, November, December, and maglalast po up until first quarter next year. Ano pong areas yung makikita po natin na magkakaroon po talaga ng mga matinding tagtuyot, no? Or yung dry spells and drought kung tawagin? Yes, po ngayong pong buwan ay malaking bahagi na po ng ating bansa ang nakaranas ng dry spell, dry condition out to drought. Pinakamalala nga po dito sa may northern and central Luzon kung saan most provinces po ay nakaranas na ng dry spell hanggang drought conditions. And maaari pa po na mas grumabe itong condition na to dahil by next month, nakikitaan pa rin natin ng below normal rainfall dito sa may northern at central Luzon. Yeah, Charmaine, that's what I wanted to ask you. No? How will this El Nino alert affect yung transition natin into yung rainy season? And I understand during El Nino kasi mababawasan ang occurrences ng pag-ulan. Pero pag may ulan daw, possible na mas malakas. Yes po, no? So, tama po yung nasabi nyo ay mababawasan yung ating mga bagyo. May mga areas po, especially dito sa eastern side, ang medyo bawas yung mga pagulan. However, kapag itong El Nino condition ay sumabay sa pagsisimula ng ating habagat, expect po natin na mas malalakas yung mga pagulan, especially yung nasa western section po ng ating bansa. And napapansin po natin, based sa mga studies na mas kumukonti yung bagyo, however, ay mas malalakas nga dahil yung pinagmumulan po nila ay mas malayo sa ating bansa. Dito siya sa may Central and East Pacific region kung saan mas magiging mainit yung karagatan. Ibig sabihin po, mas malayo sa atin, mas matagal yung time na maaari itong magstay sa dagat at mas mataas yung tsansa na patuloy pang lumakas kapag tumama po sa ating kalupaan. Miss Charmaine, over the weekend, napakainit po talaga, no? Pero may mga parte po ng bansa natin, particular sa may bandang norte, sa may Pampanga, ang bumuhos po ng napakalakas ng ulan kahapon. Can you explain us ano pong phenomenon po yung nangyari yesterday? Yes, kahapon naman po ay more on easterlies pa rin yung ating prevailing weather condition. And yung mga ganyang pagulan, especially paghapon, more on panandalian lang po yan. And for today, ang nakikitaan lamang po natin na meron tayong mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay over dito sa may Sorsogon, northern and eastern Samar, maging dito sa may southern Leyte, Dinagat Island, tsaka Surigao del Norte. And by tomorrow up until Wednesday, more on partly cloudy to cloudy skies, so generally fair weather. So expect po na magiging mas mainit sa malaking bahagi ng ating bansa. And by Thursday to Friday, meron po ulit tayo nakikita ng mga paulan na naman dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Very quickly na lang po, Miss Charmaine, kung ngayon po ay makakaranas tayo ngayong taon na to ng super El Nino or strong El Nino as they would say, kailan po papasok yung kumbaga pinaka-rainy season naman ng bansa natin? Is it going to be still June or medyo uurong to? Yes po, ganun pa rin naman po yung nakikita natin. Usual pa rin po yung last part ng May and up until first week of June. Yan pa rin po yung palagi natin nakikita ng onset pa rin ng pag-ulan natin. Alright, thank you for that. Pag-asa weather specialist Charmaine Barilla.